Yusek Gilbert Cruz. Yusek, magandang hapon po sa inyo. Welcome sa Double Wang, sa Double B. Magandang hapon po. Ay, magandang hapon, Ma'am Weng at Sir Weng. Salamat. Magandang hapon po sa inyo at sa mga nakikinig at nanonood ng programa natin. Salamat Magandang sa hapon po. oras. Opo, kumusta ho? Hanggang sa New Year's Eve na lamang, ha? So pag New Year, January 1, wala na ho tayong mga pogo ho rito. Pero kumusta ho ba monitoring ho ninyo at paghahabol sa mga, meron pa ba, mga illegal? Tsaka legal na pogo Yan. na nag-ooperate. Meron po kami listahan ng mga yung dati pong mga may lisensya but definitely wala na po. Di na po rin sila pwede mag-operate. At meron din po kami listahan ng mga nagigirilya, yung mga nag-ooperate po na sa ngayon talagang malalakas pa rin ang loob na mag-operate ng kanilang mga pogo. Ayan, isa-isahin nga po natin yun, Yusek. Doon sa mga legal, ilan pa yung nag-ooperate ngayon at supposedly dapat nag-wind down na ng kanilang operation dahil papalapit na po ang December 31. May tinitignan pa po tayo dito, ma'am, na mga mahigit 100 pa po Uy, na dati po may mga lisensya yan. oo. At yun naman pong mga nagigirilya, ibig sabihin, Madam Weng and Sir Weng, yung ano po ito, yung dating mga malalaking Pogo Hub na ngayon pinaliit na. Mas maliit na yung scale nila. Minsan nasa mga subdivision na lang po sila. Minsan na mga nasa mga condominiums na lang po sila. Ito yung dating So, legal po. Ngayon ay guerrilla operation na. Opo, mga gano'n na po ang ginagawa nila. Ilan Yung iba po yan? Talagang totoo po, naglipatan na po sa mga probinsya at sa mga resorts na po yung iba. Mas marami po ito kasi sa isang malaking Pogo Hub, minsan naging 4 sila, minsan naging 8. So, Nabiyak-biyak pa yung operation. Opo, nagbiyak-biyak po yan. Mas lalong dumami po yung pogo, illegal pogo natin dahil sa biniyak-biyak yung operation at madali sila makapagtago. Opo, pero marami naman po, Madam Weng, na mga indicators na magsasabi na ito isang Pogo Hub. At yun po yung ginagawa natin, yung educating yung mga local government units natin, yung mga law enforcement units natin as to how they can detect yung mga Pogo operations. Madali naman po ito, hindi naman po kagaya ito ng mga weteng na nakatago po sa bulsa yung mga pantayan nila, yung mga eto ho kasi talagang hindi ka po makakapag-operate kung hindi ka maglalagay ng computer, hindi ka gagamit sa mga tao at kailangan may internet connection siyempre ho. So marami pong indicators na sa tingin ko pwede naman pong mahuli ito ng mga local government. Ibig sabihin, namomonitor nyo ho sila? Apo, Yung meron galaw naman po nila. tayong monitoring, especially po yung mga dating may lisensya. Apo. Ang target kasi, Yusek, ay mapatigil natin ang legal at illegal na pogo supposedly by December 31. Pero sa tingin ko, sa dami pa po nito, mahihirapan tayo, no? Opo, ngayon ho kasi panay na po yung meeting namin, kasama na po dito yung mga law enforcement agencies na pwede po nating makakasama like yung Bureau of Immigration, NBI, Philippine National Police. And na po to, hinahati-hati na po namin per area. So, ibig sabihin po, sa isang area po, may talagang tututok dyan sa simula at sila po yung manghuhuli dyan po sa mga Pogo na yan. So, naglatag kayo may naglatag kayo ng bagong estratehiya para puntirehin ang mga ito. Tama po. At siyempre, kailangan lang po konting orientation doon sa mga law enforcement na sasama. Kasi nga po, ano po ito, Weng, bago sa atin ito, yung hindi lahat ng pulis talaga naka-experience manghuli ng Pogo. And marami po kasing nakaakibat na mga kakaiba dito na kailangan pag-aralan muna bago po gumalaw ang isang law enforcement agency. Yusek, yung sabi niyong 100 yung mga license legal, bale, ano ho ang ginagawa ng mga ito ngayon? Nag-aantay ng deadline? Habang nag-aantay, ano ho ang ginagawa ho nila? Marami na rin pong nagsabi sa amin na talaga pong nag-winding down na po sila. Yung iba po nag-aalisa na. Kung mapapansin nyo nga, Weng, nagkaalat po yung Pogo pull-out sale ngayon sa online. Ibig sabihin, yung mga dating gamit ng mga Pogo Hubs, binebenta na po. So, ibig sabihin, ito po yung mga galing dun sa mga
Pogo Hubs na may lisensya. Ngayon naman, yung mga walang lisensya, yun nga ho talaga yung talagang kailangan tuwisin natin dahil ito, magigirilla operation ito eh. Ang So, halaga kailangan- dito, Yusek and Weng, tukoy ninyo yung mga nag-guerrilla operations. At least kung hindi all o hindi lahat, kahit pa paano yung majority of them para mas madali yung operation, Yusek. Tama po. Tsaka nakakatuwa dito, Weng, marami pong nagre-report sa amin, especially po yung mga local government units. Talagang may mga galawan daw po dun sa probinsya nila o dun po sa bayan nila. May nagpapa-accommodate na isang grupo po ng mga Chinese, minsan 50, minsan 100. At ang pinalalabas po nila ay magtatayo daw po sila ng call centers. But, yun. pero siyempre, obviously naman po, hindi naman po call centers ang gagawin nun. But, yun nga, maganda po ngayon kasi marami na po nagre-report sa amin ng mga local government unit. Okay, pero ito po mga license na sa yung 100 na yon, may option ba sila na gumawa ng ibang negosyo? Pinapayagan ba yun? Sa ngayon ho, wala pa pong ganyang option, Weng. Kailangan ilinisin muna natin and then kung siguro later on, pag naisip po natin na yung mga legal naman na sabihin natin talagang BPO ang dating nila, like gumagawa lang sila ng mga promotional ads, gumagawa lang sila ng animation, baka po siguro Pwede yun. mapag-isipan. Opo. Pero Pero totally ho, yung may involved talaga, yung talagang ang galawan nila is para sa online gambling tsaka online scamming, dapat po talaga hindi pwede yun. Okay, wala na hong sugal ha. Wala nang Opo. pero marami tayong nakikita ngayon, mga pauso-uso, yung mga online na mga laro Partner, kita mo yun? Oo. Di ba? Anong pinagkaiba niyan sa mga yung ginagawa ng Pogo? Meron na pong investigasyon na ginagawa dyan. At I think baka sa mga darating na panahon talagang mag-pull down investigation na po yan. Kasi sugal din po yan, yung nakikita namin. Okay. Pareho tayo na inisip, yung mga nakikita nyo, yung mga kung saan-saan lumalabas, at saka yung mga accessibles kahit sa bata, nakakapaglaro. Opo. Ang isa pang masakit doon, Weng, minsan yung mga kasamahan natin, yung kasamahan niyo po sa industriya, like yung mga celebrity, yung mga nag-a-anchor po sa atin, yung mga reporters, minsan nagagamit po yung mga images nila o yung mga ginagawan sila ng artificial intelligence image or video. AI, oo. Para mag-endorse. Yun ho, marami na po ako nakausap na sabi nila, pwede ba ireklamo itong mga ganito kasi ginagamit yung mukha namin, hindi naman po namin alam. Ayun. So next step na ho, after Pogo, ito na. Ano man tawag dito? Yung gagawin niyong celebrity. Yung mga celebrity ads po na scam. operasyon. Meron ganun. Celebrity ads scam po. Nagagamit yan. Oo. Correct. Opo. Pero marami pong ibang offshoot na mga problema po ang Pogo, hindi ba? Sabi nga ni Weng na kanina, yung pamilya na iniwan dito Isa pa. ng mga Pogo operators. Medyo marami-rami yun, Yusek. Opo, sa ngayon po kasi may 15 po kaming ini-sponsoran. Pag sinabi ko pong ini-sponsoran, Weng, ito yung mga binibigyan namin ng panggatas, binibigyan namin ng pang-pampers. Pag may sakit, sa amin po tumatakbo para padala sa ospital o sa clinic. Tapos yung minsan yung pambayad po sa upa, nung rental po, ng bahay. 15 po ito, Weng. Sila po yung mga bata na iniwan po. Hindi naman talagang iniwan kasi po pinadeport namin yung tatay. Oo. So, Pero yung nanay nila, Nandyan? O... mga Pilipina po ang nanay Pilipina. nila. oo. Opo. Tama okay. po. Hindi ko naman po minamalit yung problem. Pero tama ba yun na dapat kinakargo ng gobyerno yung iniwan dito na responsibility ng mga na-deport? Baka for I mean, humanitarian kasi concern. I understand the humanitarian concern at saka yung kailangan silang tulungan ng gobyerno, pero lahat po talagang kailangan ikargo ng gobyerno, pati yung renta sa bahay at panggatas. Yun nga po pinag-uusapan namin madalas yan. Kailangan ba nating i-shoulder ito o kailangan ba natin tulungan ito?
Kaya lang ho, nandito na po sa may pintuan namin, Ma'am Weng. Mm. Hindi na po namin siguro, parang hindi ko kaya ng damdamin namin na Yes, itapo. oo. Naintindihan Mga ko po sanggol yun, to, Yusek, oo. pero Opo. kailangan kasi na parang lagyan natin ng tamang hati ng tungkulin eh. Yes. Hindi tungkulin Yes, ng ma'am. paok yun. Oo. Kasi parang baka ma-overwhelm kayo sa dami ng tungkulin na samut-sari. So, yung focus ng trabaho ay baka hindi mabigyan ng diin. Like halimbawa, yung ganitong concern, baka pwedeng ipasa sa Ibang ahensya. DSWD, Oo, hindi oo. po ba? Yeah. Tama po, ma'am. Actually, ma'am, may coordination na po kami sa DSWD. Pag may nagbibigay din po sila ng mga tulong, halimbawa po yung mga pinamimigay po nila sa mga ayuda o sa Opo. mga bata. Mm-mm. Pero kagaya po ng pinag-usapan natin kanina, bago po kasi itong mga problema na to eh. Hindi Correct. po natin alam na may mga lalabas na ganitong problema after na manghuli po tayo ng mga POG. Yung pan- Lumabas na lang po ito noong pong nagde-deport na tayo, nagdatingan po. Ano ho? Basta kagaya ng sinabi nyo, ma'am, kailangan po talaga ng pag-usapan ito. At ito po ay nailapit na namin sa DSWD. Even sa mga senadors po, sinabi ko na po ito kasi Oo. opo. Kasi baka pag hindi natin ito naagapan yung problema, baka pati pagpapaaral ng mga batang yung pasagot sa paok. Opo. Tama Diba? po, Mang Weng. Totoo yun kasi natuturuan natin sila maging dependent po sa inyo eh. Di po Tama ba? po. Samantalang ito isang part ng social problem na dapat ay hindi nasagot ng gobyerno. Tama po, ma'am. Yung sa amin po talagang pansamantala lang. Alam po Tulong namin awa na lang yan, opo. di ba, Yusek? Oo, Opo. kasi Awa na lang po talaga. mga sanggol ho ito, yung nga lang, yung pong mga pinadeport na mga ama, sila ho, pag nasa sa China na yon, no? Pinadeport, Opo. nakakulong China ang po. mga yon. Opo. Oh, Tama po. so there's no way na pwede nilang iapela na kunin ang kanilang pamilya rito. Yes, ma'am. Yung iba po Oo. kasi naiwan nila na nagdadalang tao pa eh. Oo. Yung iba po kasi 2 months pa lang po. Yung iba, Opo. pinakamatanda pong na-encounter namin, yung hawak po namin ngayon is 2 years old. Wow. 2 Pinakamatanda years old. na po yun. Opo. Anak opo. na naiwan. So yung iba, Opo. My God. yung iba baka kwan pa lang, baka May buntis pa. buntis pa po kami. Opo, may buntis pa po ritong lumalapit din sa amin. O pati yung Naiwan. pagpapanganak no, sasagutin din po ng paok. Actually, may dalawa na po kami pinaanak O, na di ba? dito. So My goodness. ilagay lang sa tamang ahensya lang Oo, yun, siguro. no? Para po Yes, yung tama. hindi Opo. ma-overwhelmed yung paok. Kasi napakabigat na po ng tungkulin ninyo, Yusek. Kulang pa kayo sa tao. So kung madadagdagan na ganitong klase ng sagutin sa offshoot po ng Pogo problem, baka hindi kayanin baka mabulunan ba yung agency? Yun lang po ang concern namin. Yes, ma'am. So, maganda naman po yung naging arrangement namin ng DSWD. And tignan ko na lang po, sana maging, tama po yung sinabi niyo, ma'am, sana maging na po ito, yung parang policy natin. Pagdating po sa mga ganitong mga abandon o yung mga naiwan po o yung mga collateral damage Yes. diba, Oo, na naalala. pwede natin sabihin. Nakakasakit yan. pakinggan nun, no, Pero Yusek, na collateral damage natin, pamilya. Oo, Mga tsaka- bata na walang kamuang-muang. Pero Pilipino ang mga Tama yan. po. Yes, Pilipino ang mga yan, Filipino. ha? Born here, eh. Born dito, di ba? Correct. Opo. So, Pero ma'am, meron po rito kaming hawak ngayon na ang tatay niya is Chinese, ang nanay niya is Vietnamese. Mhm. So, lumabas yung bata, parang wala pong nationality. Kasi nga, kahit dito pinanganak? Yun po kasi, hindi ba, pag meron po tayong, Oo, sa bagay. batas na Oo. Yeah. by blood po. By blood, papipiliin oo. yung bata. So, Yusek, may ilan pa yung para for deportation natin? Meron pa po ba? meron po kami deportation, Ma'am Weng, bukas na, I think, mga kulang-kulang 200 po. 200? 200 pa. Last na ba yan? Sabay-sabay po yun. Hindi pa po. Meron Hindi pa pa. pong naiwan ng mga 500 at kasi habang nag-ooperate po kami, hindi po kami nawawala ng mga nahuhuli at nilalagay namin dito sa halfway house. So namin in sa Pasay. total, na nasa halfway house ninyo, 700. Bukas 200 yung Opo. ide-deport. Opo, Alright. tama po. My God, ang dami na. Dami Yusek, pa. curious lang ako. Pagdating sa China, na-deport sila, ano ang ginagawa po doon sa mga deportees? Ano po yan? Pansamantala po nakakulong yan kasi yung ebidensya pong dala-dala natin, yung nakuha po natin dito, pinag-aaralan din po nila. And then, kung yan sa tingin nila ay biktima po, hindi po yan
criminal po kasi ang initial touring ho sa Yes lahat po. na yan. Mm-mm. Oo, ganun po sa China. So sa pansamantala talagang nakakulong po sila. Ngayon, pag after na ma-analyze po nila yung mga ebidensyang hawak po natin at nakita nila na may biktima diyan, i-release na naman po nila. Oo. But karamihan ho, nakakulong pa po yung mga pinadeport po natin. All in all, lahat, nakailan na ho tayong pa-deport? Oo. Alam ko, mahigit 2,000 na po yung napapadeport namin. Opo. Dami. 2,000, no? Opo. Oo. Doon po sa Oo. mahigit 100 na legal at yung pang napakaraming na guerrilla operation, oo. ilan na POGO personnel ang nakikita ninyong involved pa doon na dapat ma-arresto at ma-deport? Kasi ho, sa ngayon ho ma'am, di ba ma'am, nung October 15, yung mga visa nila is from working visa, dinowngrade na po sila sa Opo. tourist visa. Mm-mm. So dapat po hindi na sila nagwo-work dito. Dapat po talaga umuwi na sila kung talagang turista sila. And then meron pong prescribed period yan na magstay sila, let's say 60 days or 30 days lang po. Mhm. So dapat to hindi na ho sila nagtatrabaho dito at turista po ang touring sa kanila dito. Oo. Baka yung iba takot umuwi, Oo. Yusek, kasi malupit ang batas ng China. Oo, lalo na kung sila ay pwede po. guilty. Oo. Isa pa po yun, kung may mga record po sila. Mm-mm. Opo. Ilan pa ho yun? Pag pinagsama natin, kahit yung mga legal at saka yung mga guerrilla. Ang sa record po ng Bureau of Immigration, nasa 20,000 pa daw po. But, yun po yung nasa record. But sa tingin po namin, baka sumobra pa po doon. Kasi meron ho talaga yung nakikita namin na walang mga passport. Mhm. So marami pa po. Saan ang lokasyon ng mga yan? Nandito lang sa Luzon. Hindi ho. Sa ngayon ho, talagang sa buong Pilipinas, meron Kalat na po sila. sila. Meron na pong Visayas, meron Oo. na po tayo sa North. Oo, oo. Meron na po tayo dyan sa Mindanao. Even sa Mindanao po, meron po tayo. Mamomonitor ho ang galaw nila, no? Saan man sila pupunta? Tingin ko naman po kakayanin. But may initial monitoring po kami and perhaps we can start on that initial monitoring para malaman po natin yung lokasyon po talaga. Okay, yung kanilang tourist visa ba yun, tawag doon? O hanggang Apo, December 31 lang din? Kung meron silang hawak. Actually, sir, tourist visa na po silang lahat ngayon. Okay. Opo. So, hindi na po talaga sila pwedeng mag-engage. Anyway, whether BPO yan o POGO po yan, hindi po dapat sila nakaupo dyan sa mga Yes. computers na yan. Oo. Sige. Good luck on that. Sir, Yusek, thank you. Salamat sa oras. Good luck Opo, po. thank you rin Oo. po. Thank you rin po sa Bigla tulong, ka po ma'am. naging tatay na napakaraming bata. 15 to na mga babies. At may mga Oo, anak mga- pa, di ba? Opo, palalapitin ko rin po sa inyo. Mandadamay ka pa, Yusek. Eh. Sa DSWD. Yes. O Pwede Yusek, yan. good luck Opo, ha. opo. No, Thank you. kidding aside, malaki po ang trabahong inyong ginagampanan. So good luck po and God bless ang buong team ng PAOK. Thank you po, ma'am. Thank you. Thank you. Thank you. Thank See you. Thank you po. Magandang hapon sa inyo. Yusek Gilbert Cruz. 20. Hilingan, walang pinopro.